Kasi po tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat, no? At Happy New Year po sa inyong lahat, no? Sa pasimula po ng bagong taon, tatlong bagay ang ating tandaan. Ito yung A, B, C ng bagong taon. Una is letter A. Ask help from God. Sa pasimula ng bagong taon, humingi tayo ng tulong at gabay mula sa Panginoon. Kaya nga sa araw na ito, sinasabi sa atin, hindi natin kinakailangan magsuot ng polka dots para magkaroon ng biyaya. Hindi natin kinakailangan kumain ng mga prutas na bilog para pagkain. Hindi natin kinakailangan maglagay ng mga barya sa ating mga bulsa para buong taon maging sagana yung ating buhay. Pero sa ating unang pagbasa, ang sinasabi mula sa aklat ng mga bilang, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin kanya at bigyan ng kapangyarihan. Maliwanag na ang lahat ay galing sa Diyos. Ang pagpapala ay galing sa Diyos. Ang pag-iingat ay galing sa Diyos. Ang habag ay galing sa Diyos. Ang pagsubaybay ay galing sa Diyos. Ang paglingap ay galing sa Diyos. At ang lahat ng yaan ay hangad natin sa pagsapit ng bagong taon. Gusto natin na tayo ay maingatan, na tayo ay kahabagan, na tayo ay masubaybayan, na tayo ay laging lingapin at magkaroon ng kapayapaan. Pero sa ating unang pagbasa, pinapaalaala sa atin ng aklat ng bilang, ang lahat ng yaan ay dahil sa awa at kabutihan ng Panginoon. Hindi dahil sa ating isinusuot o kinakain tuwing bagong taon. Yan po yung unang paalaala sa atin. Araw-araw, lalo na sa simula ng bagong taon, letter A, we ask help from God. Humingi tayo ng tulong mula sa Diyos. Kasi ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. At kung wala ang Diyos, wala rin tayong biyaya. Kung wala ang Diyos, wala rin tayong buhay. Kung wala ang Diyos, wala rin tayong kalusugan. Kung wala ang Diyos, wala tayong pag-iingat, wala tayong gabay, wala tayong kapayapaan. Naalala ko po nung kami ay mga bata pa, tuwing Pasko at bisperas ng bagong taon, bilang isang pamilya, pag maghihiwalay ang taon, sama-sama kami nagdarasal ng Santo Rosario. At yan ang lagi sinasabi sa amin ng aming mga magulang. Maraming ibinigay na biyaya ang Panginoon sa taong nakalipas. At sa ating pagharap sa bagong taon, bilang isang pamilya, tayo ay muling magtitiwala sa Panginoon. Mga kabatid, yan ang ating unang tandaan. Sa unang araw po ng taon, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Si Maria hindi sinuwerte. Si Maria ay pinagpala. Kasi sa ating pananampalataya bilang Katoliko, walang swerte. Kung hindi ang lahat ay pagpapala na nagmumula sa kabutihang loob ng ating Panginoon. Kaya nga may mga pakakataon, kahit tayo ay mahina bilang mga tao, kahit tayo ay suwail sa Panginoon, tayo pa rin ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo pa rin ay binibiyayaan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa kabutihan at pag-ibig ng Panginoon. As we start another year, remember letter A, ask help from God. Araw-araw ay humingi tayo ng gabay at tulong sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Pero pangalawa is letter B, become better than last year. Become better than last year. Kapag taon, marami sa atin ang merong New Year's resolution. Siguro wala namang masama sa pagkakaroon ng New Year's resolution. Pero sana mga kabatid, yung ating New Year's resolution ay hindi lamang panlabas o exterior.
Kasi minsan yung ating resolution ay tayo'y magda-diet. Pero tingnan mo yung katabi mo. Tagumpay ba sa kanyang resolution? Carry over na lang yan next year. No? Baka yung ating mga ipinapangako at gustong baguhin ay puro panlabas sa anyo lamang. Pero maganda po itong ating pangalawang pagbasa. Ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, dahil kay Kristo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya ang ating tawag sa Diyos ay Ama. Kaya ito po yung pangalawang hamon sa atin. Become better than last year. Sana sa pagharap natin sa bagong taon, we become better persons. Sana sa ating pagharap sa bagong taon, we become more patient than before. Sana sa ating pagharap sa bagong taon, we become more understanding than before. Ito yung pangalawang hamon sa atin ng bagong taon. Tignan natin ano bang ugali meron tayo na kailangan baguhin natin. Hindi natin kinakailangan mangako sa ating pamilya o sa ating kapwa. Ang maganda ay ipakita talaga natin araw-araw na mayroong nababago sa atin. Para kapag ating tinatawag ang Diyos na ating Ama, alam nating tayo ay karapat-dapat sapagkat sa atin nababanaagan ang pag-uugali ng Panginoon. Dalawa, become better than last year. Do not be contented in being good. Do not compete with other people. Compete with yourself and become better. Kung kakayanin, become the best version of yourself. Pero ang pinakamahalaga, hindi lamang labas na pagbabago. Ang mahalaga ay pagbabago ng ating ugali at ng ating pamumuhay. Yung isang magaling na author, si Ralph Waldo Emerson, ang sabi niya, write it in your heart that every day is the best day in the year. Write it in your heart that every day is the best day in the year. Huwag na nating intayin pa ang bagong taon. Kasi gusto talaga nating magbago araw-araw, pwedeng nating baguhin yung ating hindi magandang pag-uugali. Second letter is B. Become better than last year. Sana araw-araw pinapakita natin tayo ay nag-i-improve at nagbabago bilang mga tao. At panghuli, letter C is cultivate goodness. Merong isang author, si Gilbert Chesterton. Ang sabi niya, the object of the new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul. Ang mahalaga raw ay hindi lang basta magkaroon ng bagong taon. Ang mahalaga ay magkaroon ng bagong kalooban. Yung salita pong kalooban. Sabagay sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, pinagbulay-bulayan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Alam po natin mga kapatid, yung ating kalooban, ang mga bagay na ating tinatago sa ating mga puso. Yung ating karanasan, ang lahat ng ating mga alaala, tinatago natin sa ating mga kalooban. Pero yan po yung pangatlong hamon sa atin. As we begin a new year, letter A, cultivate goodness. Itago natin yung mabuti, hindi yung masama. Ang ating ipunla sa ating mga puso ay kabutihan, hindi kasamaan. Para sa buong taon, ang ating aanihin ay magandang bagay din. Para tayo din mismo ay maging biyaya sa ating kapwa. Yan po yung pangatlong ating tignan. Letter C, cultivate goodness. Ano ba yung ating tinatago sa ating mga puso? Ano ba yung mga binhi na ating hinahasik sa ating mga kalooban? Kasi kalaunan, yan din ang mumumunga mismo sa ating buhay. Merong isang magaling na author, si Paulo Coelho. Ang sabi niya, if you are brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. Kung tayo daw ay merong lakas ng loob na mamaalam sa nakaraan, bibigyan tayo ng bagong pagkakataon sa ating buhay. Mga kapatid, sa gabing ito, tayo ay namamaalam.
na mamaalam tayo sa 2023. Ano man ang nangyari sa atin sa nakaraang taon. Pero sana tayo ay natututo at nababago sa lahat ng ating mga karanasang iyon. Para sa bawat araw ng ating buhay, ating laging tatandaan yung A, B, and C. A, ask help from God. Kasi ang lahat ay galing talaga sa Panginoon. B, become better person than last year. Araw-araw ay pagkakataon kung gugustuhin natin na magbago yung ating ugali. Huwag nating ipangako, ipakita natin. At pangatlo, letter C, cultivate goodness. Sana ang manatili sa ating puso ay hindi kasamaan, kung hindi pawang kabutihan, para kabutihan din ang maging bunga niyaan sa ating buhay.